Mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat, no? Okay, kung nasan man kayo ngayon, ay talagang mga kaibigan, mga kababayan, lalo na kayo roon sa abroad na nagpapakapagod para sa pamilya sa Pilipinas. Mabuhay, mabuhay! Ito na naman po ang inyong paboritong social commentary, damdamin ng baha at korupsyon, dala-dala ng inyong host na parang si Deo Makalma, matalino, matapang at medyo mapang-asar. Ngayon tayo mag-uusap tungkol sa isang bagay na hindi na bago. Pero parang pelikulang horror na paulit-ulit Typhoon Tino na nagwawala sa Cebu noong unang linggo ng Nobyembre 2025. Lubog ang mga barangay, nawalan ng tahanan ng libu-libong pamilya at ang pinakamasaklap mga flood control projects na nagkakahalaga ng 17.4 billion pesos. Oo, bilyon ay hindi lang man lang gumana. Parang mga dekorasyon lang sa Christmas tree, maganda tignan, pero walang saysay. At sino ang nagalit mga kaibigan? Hindi si Santa Claus Si Senador Rodante Marcoleta, ang dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na parang superhero na may cape ng katotohanan. Siya ang puputok laban sa mga safe ka na kontratista at opisyal na nag-aakala na pera ng bayan ay laruan. Sa script natin ngayon, sa ilang mga minuto ng katotohanan, satire at konting tawa para hindi tayo malungkot. Para sa mga OFW na naghihirap sa UAE o Saudi, para sa mga kabataan sa Canada o Australia na nangangarap ng mas magandang Pilipinas, ito po ang para sa inyo. Subscribe na, mga ka-walk, hit that bell icon at simulan natin ang pagbubunyag mga kaibigan. Okay, shoutout muna sa mga Pinoy sa Pilipinas, lalo na sa Cebu. Ingat kayo at salamat sa pagtitiis sa United States of America, sa Canada, Saudi Arabia, Australia, Italy, Japan, Malaysia, United Arab Emirates, Hong Kong. Mga kababayan, kayo ang tunay na bayani ng remittance. Para sa inyo ito, para hindi masayang ang pawis ninyo, mga kaibigan. Kape muna po tayo. Uy, mainit mainit ang kape. Mga kaibigan, bigyang diin natin ang katotohanan, hindi chismis. Noong Nobyembre 3 to 5, 2025, dumating ang Typhoon Tino, signal number 3 sa Cebu. May hangin na 120 km per hour. Ulan na parang langit ang umiiyak. Resulta, libo-libong pamilya na apektuhan, daang-daang bahay nawasak at economic loss na umaabot sa 5 bilyong piso ayon sa NDRRMC. Sa Barangay Estaca, Compostela, halimbawa, ang riprap walls, mga mong gawa sa bato at steel wire ay nabiyak na parang tinapay. Bakit? Dahil hindi ito para sa baha, para sa showbiz mga kaibigan. Ayon sa Sunstar Cebu at Rappler, 17.4 billion pesos ang inilaan para sa 343 flood control projects mula 2016 to 2022 sa Cebu. Ngunit pagdating ng Tino, lahat ng ito, dams, canals, ripraps ay failed spectacularly. Si Congressman Janice Dizon nga nagsabi, dapat may managot at tama siya. Pero sino ang magsasabi ng totoo? Enter Senador Marcoleta. Siya ang acknowledge ng probe noong August 2025 at ngayon, matapos ang Tino, siya ang nag-distribute ng relief sa Cebu. Hindi lang salita, aksyon. Kung ang mga kontratista ay parang mga weather forecasters, hindi nila mapredict ang sariling failure nila. Tayo'y maging intellectual, sandali. Mga kabataan, hindi ito para sa TikTok likes, para sa totoong pag-unawa. Simulan natin sa numbers. 26 billion pesos, total flood control sa Cebu Province ayon sa DPWH. Pero zero impact sa Tino. Bakit? Una, substandard materials, mga riprap na gawa sa recycled na plastic bottles. Pangalawa, ghost project nasa papel lang, sa bulsa ng contractors. At pangatlo, coordination failure, mga lokal na opisyal na nag-aawayan kung sino ang may hawak ng remote control. Okay sa Senate Blue Ribbon hearing noong August 18, 2025, si Senador Marcoleta ang nagbukas ng Pandora's box. Sabi niya, this inquiry will untangle the web of corruption. At tama
Siyang nag-challenge sa DPWH Secretary na mag-produce ng cohesive plan. Hindi yung parang patchwork quilt lang na magiging blanket ang katiwalian. Okay. Ayon sa Philstar, DPWH, mag-iimbestiga na. Pero without Marcoleta, baka naman maging whitewash lang ito. Okay, imagine niyo ha, mga kaibigan, kung ang flood control ay parang relasyon, ay talagang, okay, nag-invest ka ng bilyon, pero pagdating ng storm, lumalangoy ka pa rin ng mag-isa. Wow! At si Marcoleta, siya ang divorce lawyer na hindi natatakot sa prenup clauses ng korupsyon. Para sa mga OFW sa Japan o Malaysia, isipin ninyo, ang pera nyo sa remittances, bahagi nito ang nawawala sa ganitong projects. Shout out sa Italy at Hong Kong. Kayo ang nagbibigay ng lakas sa mga katulad ni Marcoleta. Salamat! At ngayon, ang fun part mga kaibigan, ang espesyal na balita. Ala Deo Macalma, line item number 1. May isang dating gobernador sa Cebu na nagsabing hindi po kami involved sa flood projects. Pero ang kontratista nila, parang si Pacquiao sa boxing, punchline lang, walang knockout. Clue, surname starts with G, no? Ends with a sigh of relief. Okay, blind item number 2. Isang DPWH official na nagsabing safe ka na sa hearing, pero pagdating ng Tino, hindi safe ang bulsa niya. Siya ang tipo na nag-i-invest sa ARC ng NOAA, pero ginawang yate. At si Senador Marcoleta, siya nagtanong, bakit po ang ARC nyo lumulutang sa pera? Boom! Mga kabataan, ito ang lesson Ang politics ay hindi game ng Mobile Legends, kung hindi chess. At si Marcoleta, siya ang grandmaster na hindi natatakot sa queen ng corruption. No? Ayon sa Manila Times, ang mga structures fail dahil sa poor design, hindi storm surge, kundi surge of kickbacks. Para sa mga Australia o UAE, isipin nyo kung hindi natin ikakawang gawa, sino pa? Shoutout sa Saudi at Canada, kayo ang cheerleaders natin mula abroad. Keep supporting. Okay, mga kaibigan, hindi ito bash session. Ito ay pagpupuri sa tunay na lingkod bayan. Si Senador Rodante Marcoleta, hindi siya yung tipo na nagpo-post lang sa selfie sa baha. Noong November 7, bumisita siya sa Compostela. Nag-distribute ng food packs sa 500 families, hindi photo op, genuine help. At sa upcoming hearing on November 14, siya magre-resume ng probe, mga kaibigan. Si Lacson po yun. We will go after everyone, even allies, sabi niya. Echoing ang pangako ni Pangulong Marcos, mga kaibigan. Okay. Ito ay hindi isolated, Ito ay systemic failure. Mula sa pork barrel hanggang sa DPWH bid. No? Marcoletas, talagang siya po ay nag-expose ng anomalies na umaabot ng bilyon-bilyon nationwide. Bakit siya? Dahil siya ang may balls ng katotohanan sa isang senado na parang telenovela. Para sa mga kabataan, ito ang model, hindi virality, accountability. Shoutout sa Pilipinas at USA. Sama-sama tayo. Kay mga kababayan, sa ilang mga minuto na tayo, pero ang laban ay hindi pa tapos. Subscribe na sa channel na ito para sa higit pang social commentaries na witty at totoo. I-like, i-share at comment. Ano ang gagawin mo kung ikaw si Marcoleta? Okay, mga kaibigan, sa Pilipinas, lalo na sa Cebu, babalik tayo sa United States, Canada, mga Pinoy na nag-overtime, salamat sa suporta. Saudi Arabia, Australia, kayong mga construction workers, kayo ang tunay na builders ng bayan. Italy, Japan, mga nurses at techies. Ingat at ipagdasal natin ang pagbabago. Malaysia, United Arab Emirates, Hong Kong, mga OFW heroes, para sa inyo ang probe na ito. Para hindi masayang ang OFW remittances sa corruption. Sa madaling sabi, mga kaibigan, si Marcoleta ay hindi galit para sa galit, para siya sa hustisya. Next week, sino ang susunod na save ka na? Salamat mga kawok. Ingat at huwag magpalubog sa katiwalian. Paalam at mabuhay ang Pilipinas.